Si Lord nakakita kay Moses doon sa nagliliyab na halaman, subalit hindi natutupo. Si Moses lang yung nakakita noon. At pagaman meron tinatawag na pillar of cloud by day and pillar of fire by night, nakita ng bayan ng Israel. Pero alam mo, sabi ni Lord, I am the light of the world. Amen? Ang liwanag hindi lamang para sa Israel. Ang liwanag hindi lang para kay Moses. Ang liwanag hindi lang para doon sa mga propeta ng lumang tipan. Ang liwanag ay para sa lahat. Amen? The Lord said, John 8:12, I am the light of the world. Whosoever follows me shall not walk in darkness, but they shall have the light of life. So hindi yan si Jesus ang ino-offer niya sa ating liwanag. Kalakip dyan yung kanyang karunungan. Kalakip dyan yung gabay sa ating mga hakbangin. Kalakip yung kanyang gabay sa ating mga bawat desisyon. Alam niyo po ang tao, ang naging-invent ng iba't-ibang mga paraan para maayos yung kanyang buhay. To the end na, diba sabi ng Proverbs 14:12, there's a way which seems right to a man, but the end thereof are the ways of death. Ang mga tao ay nakalina sa kanyang sariling mga paraan. Pero hindi yun yung tamang daan. Hindi yun yung gusto ng Panginoon. Hindi yun yung liwanag. Ang liwanag ay si Jesus. Palapakan na natin sila. Jesus said, I am the light of the world. Again. And he who follows me shall not walk in darkness. So kapag pala tayo ay na kay Kristo na, 2 Corinthians 5:17, tayo ay bago ng nilalang. Hindi na tayo lalakad pa sa dilim, tayo ay lalakad sa liwanag ni Jesus. Amen? So kung halimbawa nag-away kayo mag-asawa, bibigyan kayo ng liwanag ni Jesus. Kung halimbawa ikaw ay namumroblema para sa kinabukasan, bibigyan ka ng liwanag ni Jesus. Kung ikaw ay nagugulumihanan sa iyong desisyon, especially in the crossroads of life, bibigyan ka ng liwanag ni Jesus. At kung ikaw halimbawa ay aandak-andak sa iyong buhay pananampalataya, parang Christmas light, diba? On-off, nagpa-fluctuate, bibigyan ka ng liwanag ni Jesus na kailanman ay hindi nagpa-fluctuate. Because the Lord, He is our eternal light. Nalapakan na natin. So, Lord, ang tawag po sa kanya ay the Son of Righteousness. Siya yung liwanag ng katwiran. Siya yung ilaw ng katwiran. Siya yung araw ng katwiran. At kahit sa bagong langit at bagong lupa, practically and literally speaking, we shall not be needing anymore the sun or the moon, because the Lord Himself will be our light and life in our very lives. Amen? Amen. Jesus said, I am the bread of life. Jesus said, I am the light of the world. Alam niyo po si Moses, ang sabi, nung tinawag siya ng Panginoon, he was in his 40th year as under shepherd. He cared for the flocks of Jethro, yung kanyang father-in-law. Kaya isa yan sa paghubog sa kanya ng Panginoon. Tinuruan siya ni Lord. Alam niyo yung training ni Moses? Training in the school of humility. Training in the school of patience. He was 40 years in the courts of the Egyptians and 40 years in the desert. It was a life training. He was in the school of humility, patience, love. Pero hindi pa sapat ang lahat ng yun. Sinubo siya ng Panginoon sa bayan ng Egypt. Amen? And he became their shepherd, so to speak. Pero alam mo, hindi si Moses ang ating sukulang pastor. The Lord said, I am the good shepherd. And the good shepherd lays down his life for the sheep. Ano pa kanila natin si Lord? John chapter 10, verse 11. Si Jesus siya ang ating dakila at mabuting pastor. So, huwag natin hanapin yung
leaders, they will fail. Kahit yung ating mga spiritual leaders, they will fail. But Jesus will never ever fail. Amen? Si Lord, siya yung Panginoong Diyos na nagpapakain sa atin. Hindi lamang ng mga pagkain pisikal, but He provided us with His eternal words, with the eternal principles of His righteousness, with the eternal principles of His truth, with the eternal principles of His justice. Kaya alam niyo po, kung si Lord ay sinasabi na God of revelation, God of salvation, God of the prophets, pakinggan niyo po ito. Siya rin yung the God of the do's and don'ts. Amen? Ano ba yung God of the do's and don'ts? Hindi ba sabi ni Lord, thou shalt not? Sabi ni Lord, thou shalt. So si Lord yung nagbibigay ng mga matutuwid, ng mga pamantayan para ang isang tao ay mabuhay ayon sa kanyang katwiran. Kaya ano po sabi niyo, di ba? Thou shalt love the Lord your God with all of your heart, all of your soul, all of your strength. First commandment with a promise. Second, thou shalt love your neighbor as yourself. Pero mas upgraded yun eh. Thou shalt love your neighbor with the same measure of love that I have loved you. Mapakinggan natin si Lord. Jesus said, I am the bread of life. I am the light of the world. I am the good shepherd. So si Lord, hindi ka aakayin sa kapahamakan. Amen? Hindi ka aakayin sa kapahamakan. Ngayon, ikaw ba, on the other hand, paaakay ka ba sa kapahamakan? Sa mundo ito maraming quote-unquote pastor, spiritual leaders, ministers, priests. Inaakay ka ba sa katotohanan ni Jesus? Inaakay ka ba at ipinapaalam ba sa iyo ang purong salita ni Jesus? Kung hindi, yan ay hindi good shepherd. But praise the Lord, the good shepherd came and laid his life down for us.